Halimbawa, mga kapatid, yun pong tinatawag natin na elective Ayan, abortion. pansinin po Puntahan ninyo. natin sandali ha. Ano ang elective abortion? Ayon po sa Healthline, pakinggan ninyo, an elective abortion is an abortion that done out of choice. Ano dang done out of choice? Yung elective abortion, pagpili talaga ng babae, abort yung binubuntis niya. Iba naman, ang ibig sabihin ng not medical necessity, it's also called voluntary abortion. Ibig sabihin, ayaw ko lang ng batang ito, ayaw ko lang dumami kami, hindi ako tinututuon ng aking sweetheart, ay gusto ng mister ko i-abort, yun ang choice niya. Hindi daw ang dahilan kasi may medical problem. So this is a voluntary abortion. So ang tawag nito, elective abortion, you elect, you choose. Yan, yung elective abortion, gaya ng pinaliwanag niya, same din sa na-research ko, wala pong may involved na problema kasi chinus mo lang, namili ka lang, ginusto mo lang, pero yung nasa sinapupunan mo, normal naman, ikaw naman normal delivery naman na mailalabas mo, pero pinipili mong i-abort sa mga ilang circumstances, kagaya ng pag-control sa pagdami ng anak. Oh, elective abortion daw po yun. Kaya pag sinabing elective, ito po ay pagpili ng pag-a-abort na kung saan wala naman pong maisasangkot na buhay. Ibig sabihin, hindi naman kailangan talagang gawin. Gusto mo lang. Hindi ka naman mamamatay or yung baby kapag tinuloy mo yung pagbubuntis. Elective abortion po yan. Tuloy po natin. May dalawang puntong pinupunto dito. What is the difference between elective and therapeutic abortion? Ang elective abortion, ito yon. The people may choose to have an abortion because they don't want to be pregnant or have a child. They are not financially or emotionally ready for parenthood. They don't want to increase their family size. They are in an unstable or abusive relationship. So ipa-abort nila. Ang sabi ni Richard Hart, we don't do this because of those reasons. Na meron namang ikalawa na tinatawag therapeutic abortion. Ano naman itong therapeutic abortion, mga kapatid? Natandaan ninyo, pagka nag-abort kayo ng bata, therapeutic man ito or elective abortion, meron talaga yung physical side effect. By the way, ano naman ang tinatawag na elective, tinatawag na therapeutic abortion? Ito yung therapeutic abortion. Number one, itong kulay yellow, mga kasunod-sunod tatlo. They are at high risk of dying during pregnancy or childbirth. Ano yung high risk of dying? Kung magpatuloy ang bata na ibubuntis ng nanay, hindi pa maipanganak, dalawang mamatay, nanay o bata. Or, ipagpatuloy ang pagbubuntis, mamatay ang nanay, ang bata mabubuhay, pero abnormal pa rin. Or, buhay ang bata, hindi abnormal, patay ang nanay. Ngayon, kasi ang iyong misis may sakit. Tanong, mamili ka. Sabi ko nga sa inyo kahapon, ako mismo biktima sa puntong ito. Dapat may anak kaming lalaki. Okay? I'm happy to have 3 kids who are girls, you know? Pero dapat meron kaming ikatlong anak, dapat lalaki. Pero ang misis ko nagkaroon ng hyperthyroidism. Nang puso niya pumapap ng 2 to 3 times, nalulunod na siya. Payat na payat ng misis ko. Dinala ko sa ospital. Nalaman nila na merong hyperthyroidism. So ang tanong ko, ano yung hyperthyroidism? This is in relation to therapeutic, mga kapatid, na tinatawag abortion. Tulad ng abortion in amputation. Dito muna tayo sa therapeutic, mga kapatid. Now, ano yung tinatawag na medical necessity? Tulad nito, ang babae meron siyang hyperthyroid. Ayun yung ginawa nila sa aking misis, mga kapatid. So linawin mo muna natin bago niya ituloy yung video para hindi lang baka lumagpas kasi. Pansinin po ninyo binanggit po doon yung therapeutic abortion. Therapeutic abortion, tama? Yan. Tapos yung therapeutic abortion, yung tatlo na yan, mapapansin po ninyo, kailangan talagang meron siyang ma-abort para sa kagalingan. Kasi kung hindi gagawin, posibleng nga mayroong mamatay. It's either yung nanay or yung bata. Pero pansinin niyo, yung kaso ng rape and incest na nasa ating guidelines, pasok ba sa tinatawag na therapeutic? Sige nga, para maging malinaw sa atin, pasok ba sa therapeutic o sa elective? Yun pong may kaso ng rape and incest. Ako naniniwala kung magiging patas ka lang, hindi naman pasok sa therapeutic yung kaso ng rape and incest. Pasok po yan sa tinatawag na elective abortion. Bakit? Sabi ko nga kanina, yung pagkakaiba ng elective, based na rin sa paliwanag niya, elective at saka therapeutic, yun pong elective, wala namang between life and death. Basta gusto mo lang ipalaglag sa hindi makatwirang dahilan. Yung therapeutic, kailangan mo talagang pagpasyahan, it's either kasi mamatay yung nanay or yung anak. Yun pong may kaso ng rape and incest. Saan po siya papasok? Obviously, papasok po siya, hindi po doon sa therapeutic, doon po sa elective. Bakit po? Sapagkat, yun pong bunga ng rape at saka incest, kadalasan naman po niyan, normal delivery naman talaga yan. Bihira lang yung may mga kakaibang kaso rin. Most of them dyan, normal delivery yan. Walang between life and death na nasa harap dyan.
Tapos sa guidelines natin, pwede siyang i-abort. So, maliwanag na nagkakandak talaga tayo ng elective abortion. Bakit? Kasi yung may kaso ng rape and incest, hindi naman po yung therapeutic, elective po yan. Na based sa ating guidelines, pinapayagan po siyang i-abort. So maliwanag na based sa ating guidelines, tayo talaga ay elective abortion. Based sa ating statement, tayo po ay pro-life or anti-abortion. Sana maging maliwanag po sa inyo yung bagay na yan. Tuloy po natin yung kanyang video. Talagang thyroid. Kaya misis ko, umiinom na lamang siya ng parang ang thyroid ay nagpo-produce ng hormones na magre-regulate ng katawan mo. Pagka wala yan, mahina ang katawan, di makatulog, o kaya madaling napapagod, malulunod kasi wala ka ng thyroid. Sa panahon yun, buntis ang misis ko. Nung tinitingnan doon sa loob, ang mangyari, hindi maipanganak ang bata, mamamatay pa. So mamili tayo. Ipagpatuloy ba ang pagbubuntis o hindi ipagpapatuloy? Isipin nyo mga kapatid, kung ilang araw kaming nanalangin at lumuhod, we came to a decision. I said, I need to save my wife. After na kinausap ako ng OB-GYN at ng PIDYA at ng head nurse, silang tatlo nag-lecture sa aming dalawa, ako at misis ko, we came to a conclusion that we need to save the life of the mother. Na ngayon, kung gusto ninyong i-save yung bata, kasi ayaw i-save ang buhay ng misis nyo, kasi thou shall not kill, o di sige, patay ang bata, patay misis mo. Or, buhay ang bata, patay misis mo. Or, buhay ang bata abnormal, patay misis mo. So mamili ka, which of which? Tandaan ninyo, nagdito tayo nakaapak sa lupa na puno ng kasalanan. Pero yung malusog ang bata, ang ganda-ganda ng bata, nasa loob ng tanting naman sa 3D, 4D, ang ganda ng bata, pagkatapos ipapatay mo kasi hindi mo gustong dumami kayo. In the first place, ba't mo kailangan mabuntis ka? Yes. Ayan. Pansinin nyo, sabi nyo, kaganda-ganda ng bata, abort mo. Eh bakit, pastor? Nasa guidelines natin, yung bunga ng rape and incest, palagay natin, maganda yung bata, normal delivery. Tapos i-abort mo? Oh. Kaya dito tama yung pinaglalaban ko sa totoo lang eh. Bakit? Kasi kahit naman ikaw, may mga porsyon na magkakampi talaga tayo eh. Ayaw mo lang talaga tanggapin. Pero kung titingnan mo, pareho posisyon natin dito, maganda yung bata, i-abort mo. Palagay na natin, bunga ng rape and incest, bagamat hindi natin gusto yan, ayaw natin yan. Pero, ganun yung kaso, tapos maganda naman yung bata, normal delivery naman, ba't mo i-abort? Sana hindi na lang nilagay kasi sa choices ng ating guidelines. Dahil po dyan, nilalabanan ko tuloy. Bakit? Kasi nga mali, kaganda-ganda ng bata, i-abort mo? Eh, bakit ka pa nagturo ng 10 Commandments? Kaya nga ako, nag-ano talaga dito, nagpo-post talaga. Bakit? Para saan na nag-online tayo, ipinopromote natin online sa buong mundo na tayo po ay commandment keeper. Tapos pagdating naman pala sa ospital, yung guidelines natin, nilalabag yung 10 Commandments, yung utos na thou shall not kill. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi po yung hindi po yung therapeutic, yung elective na kinakandak sa ating guidelines. Oh. Sangayon ako sa sinabi mo, hindi dapat yun i-abort. Yan ang dahilan kung bakit ginagawa ko yung video na ito. Kasi hindi nga ako sangayon sa guidelines natin na yung malulusog na bata, kung mo naging bunga ng rape and incest, ay iyon ang ipapa-abort. Kaya mga kapatid, meron pong tinatawag na therapeutic abortion. Pero ang stand ng Seventh-day Adventist, walang abortion. Pero pag dumating doon sa tinatawag na serious medical implications, dapat mag-usap ang doktor, nanay at saka tatay, which of which you want to continue. The life of your wife or the life of your child inside the womb. So mamili kayo. Kayo ng dalawa, tanungin ko. Brother Ray, isa palang anak mo. Tanong ko sa iyo. Hindi ko yung dinadalangin ha. Kung sakali magkaroon ng hyperthyroidism, limbawa ang misis mo. Okay. At dumating sa puntong mamili ka. Ipagpatuloy ang pagbubuntis o ang misis mo patuloy mamamatayan. Mamili ka. Diba, Brother Sarmiento? No, mamili daw ako. Halimbawa, mangyari sa akin yung case ng kanyang asawa na yung aking misis naman is magkaroon ng kagaya sa kanyang asawa na kailangan din mamili. It's either baka mamatay yung misis or yung anak. Gaya na binanggit, siguro, gagawin ko rin yung ginawa mo na ano yun. Siyempre, kailangan nating iluhod at ipag-pray. Then, kukonsult ako sa church kung ano yung mainam na gawin. Saka ako magpapasya. Bakit po? Kasi therapeutic abortion po yan. Oh, sana maging malinaw sa iyo na hindi ako tutol po dyan. Baka ma-misinterpret nyo po ako sa bagay na yan. At ang totoo, nakikita ko na mini-misinterpret nyo nga ho ako dyan. Kaya sa tanong ninyo, yes, gagawin ko rin yung ginawa ninyo. Bakit? Kasi sa kagalingan yan. Yan po ay therapeutic abortion. So makikita nyo dito na yung inilalaban ko, hindi yung binabanggit ni Pastor ha. Sana maging malinaw sa inyo na hindi po ako tutol sa bagay na yan. Bakit? Kasi po ang tinututulan ko po yung guidelines na pinapa-abort, yun pong walang kalaban-laban po na bata. Na kung saan wala namang between life and death na nakasalalay kagaya ng kaso ng rape and incest. Maling-mali po yan. Maling-mali po yan. Tuloy ko po. Ayan. Ayan. Hindi daw ibig sabihin na ang Adventist nag-promote. Gaya ng aking binabanggit,
Ang Adventist, kagaya nung halimbawa na natin sa Lumalinda, hindi sila nagpo-promote. Pero hindi ibig sabihin, hindi nagkakandak. Hindi ho ako madadala sa ganyang halimbawa niyo, Pastor. Hindi ho ako madadala. Kinukuha niyo ho yung damdamin at simpatsya ng tao. Bagamat sincere naman, maganda yung sinasabi niyo. Pero gaya ng binabanggit, pinag-uusapan kasi natin dito yung katotohanan. Kaya hindi ho ako madadala sa ganyang halimbawa po ninyo. Sa halimbawa po ninyo, yan po kasi ay therapeutic. Ang problema, dapat mapansin ng audience na dito lang tayo dinadala ni Pastor. Pinalalabas niya na yung abortion sa ospital natin is mga ganyang kaso lang. Pero pag binalikan mo yung guidelines, hindi ho totoo yun. Number 1 lang talaga yan. Kaya hindi ho tayo magpapadala sa ganyang circumstances ng kanyang delivery. Maliwanag na ang Adventist anti-abortion by statement, pero by guidelines even 2019, tayo po ay pro sa abortion, elective abortion. Pinapayagang i-abort yung may kaso ng rape and incest, pati rin po yung mga mongoloid or yung may Down syndrome. Kahit po yung hindi may Down syndrome, ipapanganak yung bata pero may pagka-abnormal pag lumabas. O kaya mayroong defect sa part ng katawan. Hindi naman makatwirang i-abort yun kung ganun yung naging kalagayan kasi buhay pa rin yan. Yan po yung tinututulan ni Raymond Cada. Babae, merong hyperthyroid. Low red blood cells levels. Magkaroon ng anemia. Low blood temperature. Ito na problema. Heart failure. Early signs in baby include jaundice, sleeping, longer constipations, and poor growth. Kaya abnormal ang bata paglabas. Laking problema pa ninyo pagdating. So what are the side effects? Tingnan mo. Abnormal daw yung bata paglabas. Laking problema. So ibig mo sabihin, ayaw kayo abort? Kala ko ba pro-life ka? Nakita ninyo? Kasi ito yung problema talaga. May problema talaga ng malaki yung guidelines. Kahit po tayo po ay anti-abortion dahil sa guidelines. Tingnan nyo, anti-abortion si Pastor pero napapansin nyo yung pagsang-ayon niya sa pag-a-abort. Kung yung ilalabas doon na bata is abnormal. Ano kung abnormal? Palagay na natin abnormal pero buhay pa rin yun. Ba't mo naman i-abort? Kala ko ba pro-life ka? Nakita ninyo? Kaya mali talaga ang guidelines. Bakit? Dahil sa guidelines na lumabas na yan, kahit si Pastor na pro-life nagiging pro-choice. Payag siyang i-abort kasi abnormal din naman. Hindi ka tunay na pro-life. Hindi ka tunay na anti-abortion. Mas anti-abortion ako sa'yo. Bakit? Ako kasi hindi ako papayag na i-abort mo yung mga may kaso ng may mga physically and mentally defect. Hindi rin ako papayag na i-abort mo yung may kaso ng rape and incest. Pero sa guidelines natin, actually sumasang-ayon ka eh. Sinasang-ayunan mo, abnormal din naman daw, laking problema pa. Kahit maging problema po yan, ang totoo, ang bigay ng Diyos may purpose yan. Hindi yan dapat ituring na problema. Yan po yung tatandaan po ninyo. Kaya kung titingnan nyo dito, mas anti-abortion ako kaysa kay Pastor. Hindi ba? Nakikita na baliktad talaga. Napakadami, hindi ko na i-discuss sa inyo yan. Okay, dito, tingnan nyo lang, hyperthyroidism pregnancy. Untreated hyperthyroidism is associated with an increased risk for fetal loss. Malulos din talaga. Anong stand ng Seventh Adventist? Mag-abort o hindi? The general decision is no abortion. Ang sabi nga doon kanina, is not morally right to abort a child because of birth control. That's not good. Kaya lang, may mga pagkakataon kung ang risk ay buhay ng babae, ng nanay, saan ang pipiliin mo? So mag-usap kayo ng mga experts na yan. Pero yung sasabihin niyo na tayong Seventh Adventist ay okay lang patayin itong mga batang ito pagka di gusto ng nanay, okay lang ang mga batang ito pag putulin ng liig, braso, hilain ng ganon. Bakit? Kasi di gusto ng tatay. Kasi ayaw ng tatay na dumami yung anak. Kasi di gusto ni tatay, ni nanay na ang 10 anak magiging 11 pa o 12 pa. Nagkamali lang, sabi ng mga Cebuano, ay naku, hindi naman sana gusto rin may panakbatang yan, nasipyat lang, nagkamali lang daw. Mga kapatid, walang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Natandaan ninyo, wala tayong karapatang pumatay sa buhay ng may buhay. Yes. Diba? Hindi ko alam kung ano pinaglalaban ni Pastor kasi unang-una, baka ma-misinterpret kayo siya sabi ni Pastor, hindi ako sang-ayon doon ha. Hindi ako sang-ayon doon, yung wala namang between life and death tapos i-abort mo. Baka kasi lumalabas kasi na parang ganun yung itinuturo ko, hindi ho. Pangalawa, sinasabi niya nga dito na hindi siya sang-ayon na i-abort yung mga kaso na wala namang between life and death. Pero payag siya na i-abort pag yung lalabas abnormal. Hindi ko alam kung talagang sino nagsasabi sa atin ng totoo. Hindi ginusto ng bata na siya ay maging bata. Hindi niya ginusto na kayo, ako, tayong lahat ay maging magulang. Hindi niya ginusto maging Pilipino, Amerikano at iba pa. Ibig sabihin, wala silang kamali-mali. Tapos puputulan natin ng buhay. Tama. Kasi Tama. Diyan po pumapasok yung kaso ng rape and incest na kung saan pinapayagan sa ating guidelines. Hindi ko alam kung na-convert na ba kita, sumang-ayon ka na ba? Kasi po, based sa inyong sinasabi, tama yung aking pinaglalaban. Wala namang malay yung bata. Bunga lang siya ng rape and incest. Sabi nyo, walang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Palagay natin na gano'n ang nangyari, hindi natin ginusto. Baka may purpose ang Panginoon Diyos. Bakit nangyari yung gano'n? Ba't mo naman i-abort? Kaya nga tinututulan ko bakit? Kasi sa guidelines, pinapayagan nyo na i-abort. Tama yung pinaglalaban ko, sa totoo lang Tama yung pinaglalaban ko na yung guidelines na yan, sa demonyo po yan. Bakit?
Kasi po, walang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Hindi niya ginusto na tayo ay maging magulang. Hindi, ang Diyos ang pumili niyan. Kaya bakit mo naman i-abort kung mo halimbawa abnormal o kaya mongoloid, bunga ng rape and incest, bakit mo naman i-abort? Hindi naman tayo pinili ng ating anak. Ang Diyos ang nagbigay niyan sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin para sa magiging anak natin. Kaya walang karapatan ang sino man na i-abort. Maliban sa therapeutic na binabanggit ko na between life and death. Kaysa mamatay silang dalawa, at least sa kagalingan, may mailigtas na buhay. Kung titingnan nyo, maganda yung posisyon na binabanggit ko eh. Maganda yung aking ipinaglalaban. Nga lamang maraming nakaka-misinterpret na akala nila kung ini-expose ko ito, ako po ay anti-abortion. Nakala nila kung ina-expose ko ito, akala nila itinuturo ko ng Adventist pro sa abortion using statement, belief, paniniwala. Hindi po totoo yan. Matagal ko nang nililinaw sa bawat isa sa atin na ang Adventist anti-abortion nga lamang galing sa General Conference na ipasata sa Executive Committee, tayo po ay nag-a-abort talaga ng walang kalaban-labang bata using our guidelines. Ayaw mo lang mabuntis, ayaw mo lang, pero ang marami nakita mga babae, ayaw nang mabuntis kasi ayaw na magkaroon ng weight ang tiyan, o gusto nilang manatili silang sexy, maganda at iba pa. Kaya ipa-abort. Pangit naman yung ganun. Nagpapakasaya ka habang ang bata, ang siyang namumroblema sa ginawa mong suliranin. I myself, I will say, Brother Moncada, Brother Sarmiento, na ang usapin natin dito simple lamang. Hindi tayo pumapayag sa abortion. And that is the stand of the Seventh Adventists. Again, siguro sa susunod, baka hindi abortion ang pag-usapan. So, ito, malinaw po yan ha. Ako po, sang-ayon po dyan sa binanggit ni Pastor. Pero, hindi rin mapapasibalian na talagang kahit ang paniniwala natin, hindi tayo pro sa abortion dahil sa guidelines, hindi mapapasubalian na na ang church po natin, na ang hospital natin ay nagkandak ng abortion at nagpapatay ng walang kalaban-labang bata. Yan po yung aking inilalaban. Eto, sa mga ibang mga pahayagan, yung isang spokesman ng Adventist na binanggit yung pangalan dito, ay hindi kinukundina nga yung abortion. So, ang killing ng church, abortion. Dahil nga dyan, sa pinagpasyahan sa General Conference Executive Committee. Kaya nga hindi na pinarating doon sa in-session eh. Next, ito pa yung record mula noong 1968. Abortions at White Memorial. Ito yung hospital natin sa Hawaii. No? Noong 1968, 3 lang na abortion ang kinandak. Noong 1969, 12 na. Noong 1970, 79 na. So, true percentage, next mami, lumalabas, 558% ang itinaas. 1970 pa lang yan. 1968, 3. 1969, 12. Noong 1970, 79. So, 558% ang ginawa ng hospital natin doon sa Hawaii. Kaya nga dito nagsimula yung issue. Kaya nga nagbumo ng mga committee nang sabi nga doon ng isang elder ay competent committee para pag-usapan yan. Yun pala, nagbigay lang ng guidelines. Yan po yung aking inilalaban. So maliwanag po, sinagot natin lahat ng point ni Pastor at nakita natin na tama talaga yung ating pinaglalaban. Na nasa guidelines natin, ang Adventist talaga ay nagsasagawa ng abortion using guidelines. But using statement, tayo po ay anti-abortion. Sana po naging maliwanag po sa inyo kung ba't ginagawa ko tong video na ito para po may expose yung kamalian ng ating guidelines sapagkat napakaganda ng paniniwala ng Adventist about abortion.